Alam po ninyo, isa po sa magandang katuruan ng pure grace ay yung si Jesus, dinala niya yung 3 disciples niya sa Mount Tabor, di ba? Kung saan ang Panginoon natin ay nag-transfigure. Amen? Yung transfiguration niya, bigla siyang kuminang na parang araw at ang sabi pa ng Bible, ang kanyang damit ay walang katulad, no? Walang makakapagpaputi, maski labahan mo ang mga damit dito sa lupa, walang makakapagpaputi katulad ng damit ng Panginoon nang siya po ay kuminang ng husto. Okay, and beside him, lumabas po si Moses na nire-represent ang law at lumabas naman din si Elijah which represents the prophets. Okay, and then sa sobrang pagkagulat ng mga disciples, sila po ay natakot. Natakot po talaga sila. Dahil nakita po nila si Moises at saka si Elias katabi ng Panginoong Hesukristo. At some Bible scholars are asking, paano raw nalaman ni Peter na si Moises at saka si Elias yun? May mga tanong din na ganyan pinag-uusapan namin dati na nagba-Bible study kami. Hindi naman magkahiwalay naman ang panahon nila, hindi ba? Pero siguro, revelation na rin ng Holy Spirit yung kay Peter. Kasi si Peter talaga nagitla at nagulat. Ang sabi niya, Lord, if it's your will, if you like, Lord, gagawa kami ng 3 kubol. Kubol. Parang tahanan na wherein doon nasang sila kasama si Elijah at saka si Moises, kasama si Lord. Kumbaga, parang doon na lang sila muna, no? Nabigla si Peter sa sinabi niyang yon, sa pagkagulat niya. Lord, kung gagawa kami ng 3 kubol, sabi niya, isa sa iyo, isa kay Elias, isa kay Moises. Then, biglang may nagsalitang tinig, umulap yung ulap. At ang sabi po ng Bible, masyadong natakot ang mga disciples doon sa ulap. Ano ang sabi ng ulap? This is my beloved son. Listen to him. Anong indication po nito? Ang indication po nito is parang si Peter. Tandaan niyo sila ni Pedro. Sabi ni Peter, Panginoon, gagawa kami ng 3 kubol. Isa sa iyo, isa kay Elias, at isa kay Moises. The indication was parang ipinapantay ni Pedro si Jesus kay Elias at kay Moises. At hindi gusto ng Diyos yun. Hindi sinabi ng Diyos, this is Jesus, this is Elijah, and this is Moses. Makinig kayo sa kanilang 3. Nope. God the Father doesn't say that. Bagkus, this is my beloved Son. Listen to Him. Yan ang sinasabi ngayon ng God the Father sa atin dito sa mundo. Listen to Jesus. Si Jesus ang pinadala niya, si Jesus na matay sa cross, Jesus na buhay na magmuli. Okay? Siya lang po ang qualified Savior. Siya lang po ang person of grace. Let us always have Jesus in our boat. Okay? We cannot have law in our boat. We cannot have the prophets in our boat. Pinulpil lahat ni Jesus yun sa kanyang persona. Bagamat Diyos siya, nagkatawang tao siya, hypostatic union, yan po ang kanyang person. Hypostatic union, yan ang person ni Jesus Christ. Unique person si Jesus Christ. Okay? Hypostatic union po ang tawag sa kanyang person. 100% God, 100% man. Hindi po siya kalahating percent na Diyos, kalahating percent na tao. No. Sabi ng iba, 50% God, 50% man equals 100% God. Nope. Jesus Christ is 100% God, 100% man. Up to now, up to now. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Bagamat ngayon glorified na po siya. At anytime, ira-rapture niya ang church. Gusto ko po kayong tanungin, kilala niyo po ba yung 3 dinala niya sa bundok? Kung sino-sino po sila? Sinabi ko na po yung isa kanina, si Pedro. Tapos, yung pangalawang sinabi niya, si James. At yung panghuli, si John. Ano mga meaning? Alam niyo sa mga Hudyo, may mga meanings ang pangalan nila sa Hebrew. Okay, like for example, this. Peter. Ang ibig sabihin ng pangalan niya sa Hebrew ay, bato. Rock. Pero hindi rock. Yung salin ng rock ni Peter ay hindi yung katulad ng rock ni Jesus.
Yung sa kanya po, ang salin po sa kanya ay Petra. Ibig sabihin, small stone. Okay? Hindi po katulad nung salin kay Jesus na talagang darak. Amen? So si Pedro po, rock. Saan po ba isinulat ang 10 utos o ang law? Sa bato. That's why Peter represents the law. Alam niyo po bang ibig sabihin naman ng pangalan ni James sa Hebrew? Ang ibig sabihin po ng pangalan ni James sa Hebrew ay supplanter o replace. Okay? Kumbaga, replacement. Amen? Kumbaga, parang yung tagapalit. Parang ganon. Yan ang ibig sabihin ng James sa Hebrew. Tagapalit. Okay, replacer. Parang ganyan. Pero alam niyo po ba, ang pangalan ni John sa Hebrew, grace. John means grace. Ngayon, buuin natin yung sentence. Again, ang pangalan ni Peter, rock, it represent the law. Since Petra ang salin, law, doon din isinulat yung 10 Commandments sa ganung bato. Tapos, James the supplanter or replacer, ibig sabihin, tagapalit. At John, ibig sabihin grace. Ibigay natin yung sentence. Okay? Ang law o ang bato ay pinalitan ng biyaya. Ibig sabihin lahat sa Bible. Amen? Maski yung mga numbers, may mga ibig sabihin po yan. Ang ibig sabihin ng number 7, perfect. Ang ibig naman sabihin ng number 6, kulang. Kaya nga po pag sinabing 666, kulang yan. Hindi niya matihigitan si Christ, yung Antichrist. He cannot mimic Christ perfectly. Si Christ lang ang authentic. Si Jesus lang ang tunay at totoo. Diba? Kaya yung Antichrist, ang representative niya, 666. While ang God, ang Diyos, si Jesus, 7 ang number niya. Perfect siya. E ano naman pong ibig sabihin nung number 5? Number 5 means grace. Biyaya. Kaya alam ninyo, kung titignan po natin ang Bible, nung dinala ni Jesus pala doon itong si Peter, si James, si Planter, tapos itong si John Grace, may ibig po palang sabihin yon. Yun po palang ibig sabihin ng transfiguration. Nung bata pa po kami, alam niyo may pabasa, banda rito, malapit po sa amin, pabasa ng Pasyong Mahal. At sa page 55, I dare you, kung may mga pasyong mahal kayo, page 55, si Jesus ay nagbagong anyo doon sa bundok ng Tabor. Nakalagay po dyan. Ano kayang ibig sabihin ng bundok ng Tabor habang kumakain ako ng ice cream noong Biyernes Santo, noong bata pa ako? Kasi tinabi ako, nagbabasa-basa rin ako kasi natututo rin ang kumanta di ba? Yung palang ibig sabihin nung nag-transfigurate si Jesus para ipakita na siya lang ang kailangan ng tao. Huwag mo siyang ipapantay sa law na nare-represent ni Moises at huwag mo siyang ipapantay sa prophets na nare-represent ni Elijah. Amen? Hindi po pwedeng mangyari. Kay Jesus lang po tayo makikinig. Yan po ang sabi po ng Bible. Amen? At maganda po nito, nung natakot ang mga disciples, narinig nila yung tinig ng Diyos Ama. Amen? May humawak kay Pedro. At nung tumingin si Pedro, ang sabi ng Bible, and he sees no one but Jesus. May ibig sabihin yon. Sa Tagalog, at nang siya lumingon, wala siyang ibang nakita kundi si Jesus lamang. Ganyan din dapat tayo. Stay out of religion. Stay out of something that you can do. You cannot do. You cannot do it. Alam niyo po ba yung puno ng sycamore tree? Umakyat doon ang pandakekok na si Sakeo. Nung narinig po ni Sakeo na ang Panginoon ay dadaan sa Jericho, namroblema si Sakeo. Dahil si Sakeo po ay unano o pandak. Paano ako makikita ang Lord? Paano ko makikita si Jesus? Alam niyo pala, hindi pala Lord ang tawag niya. Paano ko makikita si Jesus? Kala niya.
Si Jesus was very popular during that time. At pag narinig ni Zacchaeus ang tungkol kay Jesus, nagtataka siya, bakit ang taong ito ay masyadong sikat? Ba't pinag-uusapan? Ba't masyadong popular? Si Zacchaeus po ay taga-singil ng buwis. Tax collector. Galit ang mga Hudyo sa kapwa nila Hudyo na nagiging tax collector para sa Roma. Wala raw itong loyalty. For them, siya ay isang cast out. But, nung narinig ni Zacchaeus na si Jesus ay dadaan doon sa direksyon na yun ng Jericho, marami siyang naririnig kay Jesus. Siguro si Jesus naririnig niya na ng mahigit 1 taon niya nang naririnig ang tungkol kay Jesus. Na-curious siya, who is this man? Very popular. Many people are talking about him. Amen? And then dumating na nga po ang appointed time. Nung araw na yon, the Lord, Jesus Christ, will pass that way to Jericho. Yung kanyang excitement talagang nandyan na, marubdob na excitement ni Zacchaeus. May isa siyang problema. Nasabi ko na po kanina, pandak po siya. Sabi ng Bible sa English, short of stature. Pandakekok. Pandak unano. Nagkaroon siya ng problema. Aha! Kanip Zacchaeus. Papanik ako sa puno ng sycamore para hindi ako makipaggigikan sa mga tao pagdaan ni Jesus. Pumanik na nga ang unano, pumanik na ang pandak sa puno ng sycamore. Ayun, natatanaw ko na siya. Natatanaw ko na. Ay, ayun palang itsura niya. Ayan pala si Jesus. Nagulat ngayon si Zacchaeus. Pagtapat ni Jesus sa kanya, si Jesus ay tumingala. Zacchaeus, bumaba ka dyan. Ngayon din, kakain ako sa bahay mo. Hindi ba kayo nagtaka? Paano nakilala ni Jesus si Zacchaeus? Nagtaka yung mga tao. Ba't kilala niya ang taong tax collector na yan? Ang tingin niya na kay Zacchaeus, tax collector. Amen? Amen. Kaaway nila? Yes, kaaway nila si Zacchaeus. Galit sila sa kanya. Cast out sa kanila. Traidor yang taong yan. Sinisingilan kami ng buwis para ibigay sa Roma. At nakikinabang siya. Kaya si Zacchaeus maraming nahuhutot, nakukurakot na pera galing sa Roma. Binibigay ng Roma sa kanya kasi nakuha rin yung kulimbat din yun lagi sa mga kababayan niyang Hudyo. Amen? Kaya pagtapat ni Jesus sa kanya, Zacchaeus, come down. Now, I will go to your house and supper there. We will have lunch together. Naku, yung mga Pariseo nagbulungan. Hindi niya ba alam masamang tao yan eh. Inaano niya, ganun, bla bla bla, cho. Si Zacchaeus, sabi ng Bible, nagmamadaling bumaba. At pagdating niya sa bahay, lahat ng mga kinulimbat niyang pera, binalik niya ng ilang ulit sa mga taong niloko niya. Yan ang grace na encounter ni Zacchaeus si Jesus. Kaya makinig po kayo mabuti. Kayong mga hindi pa nakakakilala kay Lord dito, nakikinig dito sa ating vlog. Kapag dumating yung appointed time, tignan niyo po ha, hindi mo na kailangan magpakapagod eh. Nagpakapagod pa si Zacchaeus, na problema pa si Zacchaeus. Baka hindi siya makapanik. Na problema si Zacchaeus na baka hindi niya makita si Jesus. Kaya pumanik lang siya ng puno ng sycamore tree. Di ba? Yun lang ang intention niya, kaya pumanik siya ng sycamore tree para makita lang si Jesus. Pero mas higit pa ang nangyari doon dahil meron siyang desire kay Jesus. Si Jesus ay tumingala, Zacchaeus, baba. Ngayon din, kakain ako sa bahay mo. At lahat ng mga kinulimbat niya, mga niloko niya, binalik niya ng ilang ulit. Sabi ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating. Salvation's come to this house. Amen? Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang nire-represent ng sycamore tree? Ano ang nire-represent ng punong yaon? Makinig. Makinig pong mabuti. I was blown away when this was preached in Singapore. The sycamore tree represents religion. Ano po bang religion sa wikang Grego? Relegare.
Religion means relegare. It means you are working something to please God. You are making effort to please God and to get right with God by your own actions and deeds. Pero, sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa, kaya walang makaka-perform para ma-please ang Diyos sa'yo. That's why, ang religion ay talagang hindi para sa Kristiyano. Amen? Kaya pinababa niya si Zaccheo. Ang ibig sabihin, pinabababa ni Jesus ang mga tao na nasa religion. At makontento na po na tumingin lang kay Jesus. Dahil si Jesus lang talagang kailangan ng tao. Sabi nga ni Darlene Sheik ng Hillsong, Jesus, you're all I need. You're all I need. Wala nang iba pa. Kaya mapalad tayo mga Kristiyano. Tayo mga nagtiwala sa tinapos na gawa ng Lord Jesus. Sapagkat tayo ang beneficiary ng kanyang kaharian. Dahil sa ginawa niya sa krus at hindi sa mabubuting gawa natin. Zaccheo was a changed man during that time. Amen? Yan po ang mga turo ng grace na naalala ko from the last decade na ito ay lagi namin tinatalakay. Kaya po kami ginagabi. Dito mismo sa house namin. Kaya kami ginagabi, inaabot kami mas 11:30 to 12 o'clock in the evening. Why? Dahil we are so delighted to talk about Jesus' love, compassion, and grace towards all mankind, towards all people. Naalala pa namin, napag-usapan din namin dati rito yung ketongin, di ba? Nung merong isang ketongin, pinagaling niya. Cast out din yan, pero pinagaling ni Jesus. Yung mga pinandidirihan, nilalapitan niya. Sabi siguro nung ketongin sa kanya, huwag kang lalapit sa akin, mahahawa po kayo. Nope. Nope. Pag si Jesus lumapit sa isang ketongin, gumagaling ang ketong. Amen? Pero pag yung ketongin lumalapit sa isang ordinaryong tao, nagkakaketong ang tao. Amen? Ang ibig sabihin niyan ganito, if you meet the person of Jesus, yung ketong sumisimbolo sa kasalanan, pag na-meet mo ang person ni Jesus, ikaw ay lilinis. Pag kinilala mo yung ginawa niya sa cross, lilinis ka. God bless.